We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Welcome po sa ating mga pastors, mga leaders natin, at the same time mga primary natin, mga cell group members, at lahat ng mga invites natin ay welcome sa oras na ito, sa mga nanay, sa mga tatay at sa lahat ng mga anak, sa kanilang mga tahanan, ay welcome po sa ating morning simbahay. At magandang umaga muli sa ating lahat. At tayo po ay nagagalak na kasama natin dito ang mga kasama natin na galing ng Luzon, Visayas at Mindanao at ganoon din sa mga abroad, sa ating mga leaders, disciples at lahat ng mga invites din na nasa ibang bansa. And again, maraming salamat at kayo po ay kasama namin sa pakipag-ugnayan natin sa Panginoon dito sa online platform. And we really praise God dahil ang Diyos natin ay hindi siya nako-confine sa four walls, bagkos siya ay gumagalaw, kumikilos, because He is God. Even in our online platform, marami pong binago ang buhay. That is why we continue to do it, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, sabay-sabay tayong lalapit sa Panginoon, sa ating panalangin. Mga kapatid, tayo po ay saglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay at lakas na binigay mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong paglingap sa buhay ng bawat isa. And we really thank you because we have unlimited God, limitless God, na kahit saan man kami ay tunay na nakakaalam ng aming sitwasyon. I pray sa lahat ng mga nanay, mga tatay, lahat ng mga nasa kanilang tahanan na kasama namin dito sa online platform. I pray, Lord God, na Ikaw po ang mangusap sa bawat isa at sa lahat ng mga nasa abroad, nasa iba't ibang sulok ng mundo, Panginoon. Abutin mo sila at makapagministeryo sa kanila ang iyong mga salita. Sa iyo namin pinagkatiwala ang araw ng aming pagsamba sa oras na ito. Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Atin pong sabayan ng CGS Philippines worship team. Damhin po natin ang mensaheng ito. Lord, yours the highest glory, the highest praise. We will choose you no matter what. Come on, church. So many things, they fight for my attention. So I shift my gaze in your direction. All together. Yeah, I look to you, God, even when the clouds are rolling. Yeah, I live for you, God, even when the world is caving. I choose you. Ooh, I choose you. Over again, I choose you. Ooh. Let's go. And every day I'm facing these decisions. That's it clear. But overall, I choose to follow Jesus. Yes, Lord. Come on. Yeah, I look to you, God, even when the clouds are rolling. Yeah, I live for you, God, even when the world is caving in. I choose you. Ooh, I choose you. Over again, I choose you. I choose to praise you and I choose to sing with all my heart, with everything. You're the everlasting God and King. You are the way, you are the way. I choose to
to praise you and I choose to sing. With all my heart, with everything. You're the everlasting God and King. You are the way, you are the way. Kahit anuman ang pinagdadaanan namin, Panginoon, we will make the right choice and we choose you. Come on! I choose you. I choose you. No matter when. No matter when. And over again. I choose you. 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 For the left side. I choose you. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, God. Nagpapasalamat tayo sa mga mensahe ng awitin na ating narinig. At sa oras na ito, mga kapatid, ang ating mga ballpen, ang ating mga notebook, at higit sa lahat, ang ating mga Bible ay kasama na natin dyan sa ating holy place. No, dapat sa bahay natin may holy place tayo, ikaw at ang Diyos kasama natin. Saan man yan, sa kwarto, o kaya sa inyong sala, no? Together with your family. It's our time to worship God sa pamagitan ng pakikinig at sa pagsabay sa mga awitin. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ang ating oras na ito ay oras natin sa ating Panginoon. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan ay makikita sa Proverbs chapter 14, verse 12. There is a way which seems right to a man, but its end is the way of death. May mga bagay na akala ng tao ay tama, yun pala patungo sa kamatayan. So, anong connection nito? Ang ating pag-usapan is about right choices shape your future. Right choices shape your future. Ang ibig sabihin, lahat tayo may kalayaan sa pagpili. We have the right to choose what we want. May karapatan kang pumili ng gusto mo. Pero ayon sa Proverbs 14 or Proverbs 14 verse 12 na binasa natin, may mga pangyayari na ang tao akala niya tama. Yun pala patungo sa kamatayan. So choices is very important dahil ito yung magsishape ng ating future. Magsishape ito ng ating kinabukasan. Ang isa lang sa halimbawa ko, mga kapatid, na base sa binasa natin para maintindihan natin. Like what I said, sa mga choices may karapatan tayo. Kung naobserbahan ninyo, maraming mga mountain climbers na may passion sa pag-akyat ng bundok. At isa sa pinakasikat na bundok ay ang Mount Everest. At kung inyong masubaybayan nito, matindi ang passion ng mga climbers dito. Kasi ito yung pinakamataas na bundok sa buong mundo. At alam nyo, bago magastos sila ng almost 3 to 7 million pesos, i-convert sa atin. Ibig sabihin, kailangan milyonaryo ka sa pag-akyat sa Mount Everest. And that is their choice. That is their passion. Karapatan nila yon. At ayon sa pag-alam at ating alamin, dito ang Mount Everest na ito, magugulat ka dahil almost 300 people ang namatay na sa pag-akyat dito. 300 people na gumastos ng million of pesos. Ang iba nakarating sa peak, pero pagbalik, hindi na nila kaya.
patay na sila. At alam nyo ba yung mga namamatay doon, hindi na nire-rescue. Kasi it cost million of pesos. Doon na lamang sila na preserve na matinding lamig ng yelo. At yung mga umakyat, kita nila mga patay na kahandusay na sa bundok. And that is their choice. Pero mapapansin po natin, ito yung sinabi sa Proverbs 14 verse 12. Ang tingin natin, tama, pero patungo sa ating kamatayan. Di po ba? So, we respect their rights, their passion. Pero makikita natin, what really the purpose? Gagastos ka ng malaki para lang maging tanyag ka na ikaw ang isa sa mga umakyat. Pero, ang katapat naman nun, hindi ka na maasahan na pwedeng bumalik ng buhay. At yan ang pinakasikat na bundok sa buong mundo. At marami po ang nag-try dyan, iilan lang ang nakabalik ng buhay. So makikita natin mga kapatid, mahalaga ang mga choices sa buhay natin na dapat meron siyang tinatawag value, may purpose. Meron siyang masasabi nating nakapagbigay ng glory sa ating Panginoon. That is why right choices shape your future. Maging maingat tayo sa ating mga pinipili. Halimbawa, may pinili ka na maging asawa mo dahil magaling siya, mambula sa iyo, na-attract ka, o kaya nakita mo na siya yung security mo, marami po pinatay din ng kanilang partner. So sometimes, it seems na this is right. Pero sa dulo pala nun, killer pala ang magiging husband mo. Hindi mo inalam yung background. Kaya right choices shape your future. That is why sa ating ginagawa ngayon, mga kapatid, mahalaga ito. Kung ang tamang pagpili, dinugtungan natin ng tamang pagpili, itong humuhubog sa ating bukas, make sure na we are guided by God. We are guided by the power of the Holy Spirit sa lahat ng mga decision-making natin. So mahalaga, if you have the right choices, importante ang mga content na to. Kapag tama ang pagpili mo, magsimula ka sa right perspective. Tama ang pananaw mo sa buhay. Like for example, typical example, discipleship. Pag may right perspective ka, ano to, nakakabuti sa buhay ko to, pati sa aking pamilya. Hihubugin ako dito. So, ikaw mismo, kayong mga na-disciple dito, kayo ang testimony na dati sira buhay mo, inayos. Nagpaayos ka eh. Kasi tingin mo sa discipleship, ito ang maghuhubog sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi mo kailangang pumasok sa seminaryo para ma-change. Nakita mo na ang author ng discipleship, si Jesus Christ. Nagpahubog ka, nagpaayos ka, nagpamold ka, nagkaroon ka ng tinatawag right perspective, kinokorek ka, hindi mo tinitingnan niya na pag-aakusa sa iyo, pagkukondem sa iyong karapatan. Kundi, you need someone to mentor you. And that's the beauty of discipleship. Now, discipleship is not a manual na dapat lang pag-aralan. It is life. It is your lifestyle, mga kapatid. So, nabago ka. Nabago pananaw mo. Now, nakita mo ngayon ang beauty ng discipleship. So, sa halip na tingnan mo ang condemnation, tingin mo, hindi condemnation sa iyo, kundi correction sa iyo. Kapag may wrong perspective ka, tatanggihan mo ang discipleship. Wala kang kalayaan dyan. Wala kang karapatan dyan. Pakialamero dyan ng mga tao sa buhay mo. Because you have wrong perspective about this. So mahalaga sa choices, even in discipleship, you have the choice. It's either you embrace it or you reject it, mga kapatid. Kaya importante itong ating pag-usapan kasi ito yung iwanang mong legacy. So mahalaga ang right perspective, mga kapatid. So in the area of discipleship, mahalaga po yan. Importante po yan sa buhay po natin. Kaya,
Kapag may right perspective ka, you are grateful person. Mapagpasalamat ka. Hindi ka complainant o complainer person. Kasi alam nyo, ang mga taong nagko-complain, nagrereklamo, nag-i-invite sila ng kaguluhan, no? Kasiraan sa buhay nila. Pero ang taong mapagpasalamat, nag-i-invite siya ng blessing sa buhay niya. So, you have the choice. Maging mareklamo ka ba everyday o maging mapagpasalamat ka everyday. Kasi yun pala ang hinahanap ng Diyos sa atin. Na dapat paggising natin sa umaga, grateful ka kay Lord. Salamat sa panibagong buhay, Panginoon. Ang Diyos natutuwa sa taong mapagpasalamat. Kaya sinabi ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of God. In good times or bad times, you bless the Lord. Ibig sabihin, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Hindi yung pagising mo sa umaga, puno ka ng negative mindset, reklamo ka, marami kang mga excuses pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo namamalayan, nagiging empty ang life mo. Marami kang mga argument sa buhay. Naging negative person ka. At tandaan natin, ang taong negative, walang breakthrough yan sa buhay. Walang pag-angat yan sa kanyang buhay paglilingkod sa Panginoon. So mapapansin natin, if you are a grateful person, you are willing to accept challenges in your life because you have the right perspective in your life. So mahalaga to mga kapatid, na dapat na makita po natin. Now may isa akong example para maunawaan nyo ang right perspective. Kasi right choices shape your future if you have right perspective. Balita ito sa atin. Katatapos na ng eleksyon natin. Isa siyang masasabing katulad ninyo ng mga binata, pumasok sa politika, sa arena ng politika. Very young person. Hindi siya gumastos ng malaki sa pangangampanya. Wala sa mga posters. Pero landslide panalo siya. At alam niyo kung sino to. No? Si Vico Soto, 35 years old, isang napakabatang mayor ng Pasig. At alam nyo ba kung tingnan ninyo ang buhay nito, ang background nito? Ang background niya, mapapansin natin, hinubog pala siya ng kanyang ina na si Connie. Hinubog siya ng mother niya, isang believer, dinisciple siya. Kaya sa iniisip ko, pwedeng sa season ni Vico noon, nagpapakorek siya, nagpaparebuke siya, nagpapatuwid siya sa mother niya, sa kanyang nakaraan noon. Sa kanyang season ng kabataan niya, nag-aaral siya, naging masunurin siya sa kanyang ina, dahil ang mother niya is a godly woman, nagpapahubog siya. At namalayan na lamang natin, may lumabas na isang Vico na pwede pala sa isang syudad, zero corruption. Bakit? Natupad yung mga prayer natin at unti-unti na. We pray na maraming matuwid na mga namumuno sa ating bansa. At posible pala yon na itong maliit na to na syudad, makaka-influensya ito ng maraming syudad. Kapag merong naninindigan na isang opisyalis ng ating gobyerno na magkaroon ng takot sa Diyos, imagine that, nakapag-save sila ng billions of pesos for their own municipality. At makapagpatayo sila ng isang gusali na hindi nagigibain. Hindi na ulit-uliting sisirain. Yun ang objective niya sa kanyang mga project. Sa atin, yung kalsada, isang buwan lang ginawa, next month sisirain na eh. It's because of corruption. Pero siya, ang testimony sa buhay ng isang binatang mayor na to, mga kapatid, ang nag-award sa kanya sa ibang bansa pa. At ang award niya, isang leader na politician without any corruption sa kanyang bayan. At alam niyo ba, landslide ang panalo niya, hindi siya gumastos ng millions of pesos. Walang
walang mukha sa mga pader. Ang kalaban niya, lahat na lang ginagawa. Why? Kasi ang taong ito, ang backup niya, ang nanay niya na dinidisciple siya na dapat ang Diyos ang kanyang maging bossing sa buhay niya, lalapitan niya, nananalangin sila, at the same time, meron siyang mataas na pag-honor sa Lord. So what's the lesson? Ang lesson nito, mga kapatid, merong itinanim si Beko sa past niya kung bakit ganito na siya ngayon. Ibig sabihin, nakikita natin ang result, very young person. Ngayon ay marami ang na-impress sa kanya. Marami ang natutuwa sa pamamalakad niya. It's because of the past. Pinili niyang sumunod sa kanyang nanay. Ang nanay niya na matuwid, ang nanay niya na nagtuturo na magkaroon ng banal na takot sa Diyos. And what's the outcome today, mga kapatid? Is because of the choice he made yesterday, mga kapatid. Kaya tandaan natin, kung ano ka ngayon, wala kang sisihin na ibang tao. Kung sira buhay mo ngayon, kung wala kang patutunguhan ngayon, it's because of your choice yesterday. Pinapaaral ka ng magulang mo. Ang pinag-aralan mo, lalaki. Ang season ng school para sa iyo, ang ginawa mo, naglalakwatsa ka. Pumasok ka ngayon sa isang hindi na hinog na relationship at pilit na pagsasama sa pag-asawa, kapos kayo palagi kayong baon sa utang dahil hindi ka nakatapos sa pag-aaral. It's because of your choice in the past. Ang iba nag-e-enjoy ngayon sa present nila, nagpapashape sila, nagpapahubog sila sa discipleship. Ibig sabihin, tandaan natin mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kung anong gagawin mo sa present ngayon, patuloy kang magpapamold. Yan ang magsishape sa iyo for the future. At yan ay damay pati ang iyong angkan. So like what I said, ang isang tao na inalimbawa ko dito, si Bigo, inalaw niyang i-shape siya sa nakaraan. At ngayon, isa siya sa mga successful leader of the land. Marami ang humahanga, nagpapasalamat, dahil meron pa pala tayong pag-asa sa ating bansa. Pwede pala magkaroon ng zero corruption ang isang syudad o ang isang bansa. Dahil matalino ng mga tao ngayon, di kan identify sa mga trapo ng mga politician. At makikita natin ngayon, hayag na ang ginagawa. O alam natin, traditional politician ito. Alam natin sino itong corrupt na politician. Alam natin ang makadiyos na politician. Nakikita natin mga kapatid, kaya may pag-asa pa ang bansa natin. Pwede pala. Kaya lang, mahalaga nag-start sa ating community. You are a blessing to your family, to your community, and to your city. Ganun nangyari sa Mayor Bico Soto. Naging blessing siya sa kanyang family, community, and now, nasa city na. At isa yung tinatawag natin mga kapatid na living example of the right perspective in life. Kaya nga kayong mga kabataan, huwag niyong ariin na kayo ay ino-oppress ng parents niyo. At ang parents din, tandaan natin sa mga parents ngayon, sayang ang mga anak na hindi nahubog dahil ang parents hindi rin nagpapadisciple. Mabuti na lang may church na sumasalo sa mga young people dahil maraming mga tatay nagsusugal, maraming tatay, maraming bisyo, napabayaan ng pamilya, akala pera lang ang katapat sa pamilya. Mali. Akala magkaanak lang, paaralin, okay na. Pero walang values, walang moral support. And we really praise God, we have our church na sa kakulangan ng pamilya, may church na sumasalo sa mga kabataan. And still, they respect, they honor their parents. Despite sa kakulangan nila na hindi nila naalagaan sa spiritual aspect ang anak nila.
Kaya mapapansin natin mga kapatid, karamihang kabataang nahubog sa discipleship, hindi nagmamadali magkaroon ng pamilya. Naging blessing sila ngayon sa family nila. No? Financially, tumutulong sila sa parents nila. Hindi sila pabigat sa magulang nila. Ang magulang ngayon ang naging mabigat para sa kanila. Nabaliktad nga eh. It's because of the right perspective na kanilang natanggap. And that is their choices in life. Kaya nga mga kabataan, mga magulang na nandito ngayon, crucial ang panahon natin. Ano man ang piliin mo, right or wrong, ikaw ang babalikan nun. So, it's your choice na nagsimbahay ka. It's your choice na nagpa-disciple ka. But it's your choice also to reject it, to neglect it. Pero ang effect nito sa future natin. Ibig sabihin, tingnan mo sarili mo ngayon. Ano ka ba ngayon? Ano ngayon ang iyong journey sa buhay? Kung nakita mo ngayon, ikaw mismo nag-testify sa sarili mo, grabe ang nangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, may mga changes, may mga pagbabago, at may kapayapaan, may kapanatagan, at may provision pa ng Panginoon. Epekto yan sa ginawa mo nung nakalipas, mga kapatid. Ibig sabihin, what you sow, you reap. Pero kung ikaw yung kabataang winaldas mo ang oras mo, ang buhay mo ay sinira mo sa pag-iinom ng alak, pagpupuyat, bakit ka naging masasakitin na ngayon? Ayun, naging burden ka pa ng parents mo. It's because of your choice in life. So tandaan natin, all of us merong individual choices sa buhay natin. Kaya makikita natin mga kapatid, make sure if you have right choices na magsishape sa future mo, beginning today, dapat may right perspective ka sa buhay mo. Maawa kayo sa mga anak nyo, na ang mga anak nyo pagdating ng 20 o 20 years old, iba wala pa. Ang parents kasi hindi nagpa-disciple, hindi sumusunod, nagiging critic siya pagdating sa paghubog ng buhay. Kaya ang mga anak, teenager pa lang, may pamilya na. At karamihan siksikan sa bahay na maliit. Biro mo, dyan itatambak yung mga anak ng anak mo. So nakailang apo ka na. Ang bahay nyo, siksikan. Ang tawag dyan, sasabihin no, ito yung banding. Ang mahalaga, nagmamahala ng pamilya. Pero time will come, ang iba nakakaranas na. Diba? Nagkakaroon na ng tinatawag pag-aaway, pagkukwentahan. Sino magbabayad ng bill? Ayon. Nagkakaroon na ng karanasan na mahirap ang buhay, sinasabi ng iba. It's because of their choices in life. Kaya importante mga kapatid, na may wisdom tayo galing sa Diyos, may gabay sa atin, may nagtuturo, may nagkokorek sa atin, kasi ito yung maghuhubog sa ating kinabukasan. That is why, if you have right choices, you have the right perspective in life. Mahalaga yon. Dapat tama palagi ang pananaw mo sa buhay, tama ang pagtingin mo sa mga bagay na alam mo galing to sa Diyos. Importante. That is why tayo po ay nagpapasalamat sa mga nagme-mentor sa atin, nag-guide sa atin. Hindi tayo lumalayo sa kanila, bagkos nagpapasalamat tayo sa kanila. Kaya, kayong nandito ngayon, nakasama natin sa online platform, nakikita mo ang kaibahan ng buhay mo noon. Ngayon, mga kapatid. At nakikita mo, buti na lang, naitawid ako, sumunod ako, nakinig ako, nagpasakop ako. Inaccept ko ang rebuke sa akin na blessing, ang correction sa akin, gabay. Hindi mo inaccept as condemnation. Hindi mo nilabanan ang pastor o leader mo. And now you are reaping the blessing from God. Mga kapatid. Because you have the right perspective in life. Na ang tingin mo sa mga taong nasa paligid mo, pastor, leader, primary mo, co-discipler mo, mga blessing sila sa buhay mo. And that's the second point.
If you have right choices na magsisave sa future mo, you must know na nagko-connect ka sa mga right people. Gusto mo na sa mga pinipili mong pagpapasya sa buhay para sa iyong hinaharap, be with the right people, mga kapatid. Pag sinabi right people, ito yung co-disciples mo, ito yung mga discipler mo, ito yung mga nagme-mentor sa iyo, ito yung mga nag-guide sa buhay mo, and you don't neglect them, and you embrace them as your blessing in your life. Ito yung mga tao na binabalyo ang spiritual life. Kaya magpasalamat tayo. Silang tinatawag nating mga right people. At ikaw ngayon, handa kang sumunod sa kanila. Kasi tandaan natin, walang tao na pwedeng mabuhay na nag-iisa. Kaya tandaan natin, it's very dangerous. Napakamapanganib. Kung ninineglect mo ang leader mo, pastor mo, co-discipler mo, na tingin mo sa kanila ay mga nakikialam sa buhay mo, and then you isolate yourself. Alam nyo ba mga taong nag-isolate sa kapwa niya, kapati ka mag-anak, nag-isolate na sa mag-anak, wala na siyang nais na makausap na tao. Napakamapanganib yan. Nagkakaroon niya ng mental health problem. At marami gumagawa niyan. Nakapokus na lang sila sa gadget, nagkukulong sila sa kwarto, at mapanganib na buhay ang ganyan, mga kapatid. Hindi na yan ang nais ng Lord sa atin. That is why the beauty of discipleship, may connection ng Diyos at ang tao. So hindi mo masasabi na you isolate yourself, between you and God lang kayo nag-uusap, but you neglect people. That's not true. That is the deception of the enemy. Pandaraya yan ang kaaway. Biro mo, nananalangin ka sa Lord, dalawa lang kayo. Pero wala kang relationship sa kapwa mo. Deception of the enemy yan. Because God and people are interconnected. Kaya tandaan natin, we are people-oriented. If we have right relationship with God, we have right relationship with our relatives, with our fellow disciples, with our co-leader, because you have right relationship with God. It is impossible na you have right relationship with God, but you have no connection with your relatives, with your leaders, with your disciples. That is why tandaan natin, huwag nating hayaan na makipag-mingle sa mga wrong people, bagkos mingle with right people. Sino to mga right people? Hindi nangingimi na pagsabihan ka, nasawayin ka. Ang isang deception ng enemy, tingin natin itong mga tao na to kontrabida sa buhay natin. Itong mga right people. Hindi mo alam, dinadala ka na sa mga wrong people na hindi nagsasaway sa iyo. Kaya tandaan natin, walang pwedeng mabuhay na nag-iisa lang. Diba? Clear yan sa Ecclesiastes 4, 9-12. Tingnan po natin. Two are better than one because they have a good return for their labor. Diba? Ang dalawa ay mas maigi kaysa nag-iisa. Kaya kamatayan ang ini-invite natin kapag namumuhay tayo na nag-iisa. We need one another. For if either of them falls, the one will lift up his companion. Kita nyo? Why we need one another? Why we need right people? Pag bumagsak ka, nang hina ka, may aalalay sa iyo. But woe to the one who falls when there is not another to lift him up. See? So, nakadesenyo tayo na makipagkapwa tao. Nakadesenyo tayo na meron tayong mentor. Dahil kapag nanghina ka, bumagsak ka, may someone na magli-lift up sa iyo. That is why we need leader. At dinidevelop ka ng leader to be a leader of leaders also. May someone kang pinapakinggan. Dahil sila ang tutulong sa ating kinabukasan. May mentor po tayo, mga kapatid. Importante yan. Kaya dito, mapapansin po natin, two are better than one. Sino yung one na yan? Sino yung
tunay yan, ikaw at ang right person na kasama mo sa journey. Sila ang mga taong magbibigay sa iyo ng guidance. Naalala ko another story na kwento ko na sa inyo to. Isa siyang, palagay natin, naabot na niya ang kanyang minimiti. Naging stewardess siya. I think taga Cebu ito. At alam nyo ba, siguro, just to relax, just to enjoy her life, meron siyang mga barkada na kasama niya sa hotel. So, siyempre, may barkada ka, ibang level, mga type A people, mayayaman, sa hotel kayo, at doon kayo mag-end ng taon, I think New Year yon. Isa siyang babae, stewardess, nag-work. Siyang stewardess na ng isang plane. At nabalitaan na lamang, mga kapatid, magandang babae ito. Nabalitaan na lamang, sa hotel na yon, nakipag-inuman siya ayon doon sa investigasyon. Kumbaga, masigla siya, masaya, at walang kaaway. Pero nabalitaan na lamang, nadatnan siyang patay sa bathtub. At ang investigation, ayon sa investigation, pwedeng nasubrahan ng alak. O kaya sinadya. So wala pang closure sa kanyang death. So makikita natin, isa to sa mga typical example, andun ang mga kaibigan niya, andun ang barkada niya, pero masaklap sa isang magulang na hindi na makauwi ang anak niya, namatay, nadatnan, andun sa bathtub, patay na. So question, ano ang lesson ngayon na makikita natin dito? Ako nakita ko dito, mahalaga talaga kasama mo mga right people. Mahalaga tamang taong kasama mo. Kasi pag tamang tao ang kasama mo, hindi kahayaan na sa dulo nun may mangyari sa iyong panganib na hantong sa kamatayan. Yun ang binasa natin kanina doon sa Proverbs chapter 14, verse 12. Akala natin tama ang isang bagay na pinapasok natin. Ang kahahantungan nun, kamatayan. So like for example, inalimbawa ko sa inyo kanina sa Mount Everest, di ba? They have the right, they have their passion, pero bangkay na sila. Hindi na sila nakauwi sa pamilya nila. Pwedeng sumama ka sa mga barkada mo, mga kaibigan mo, pero kapag ang mga kaibigan mo walang takot sa Diyos, walang paggalang sa Panginoon, mapapahamak ka, masisira buhay mo. May nangyayari yan. Close friend niya, kasama nila sa isang bahay, birthday. Ang mahirap, pag hindi Christian ang kasama mo, lalo na kung dalaga ka, uwi ka na, ni-rape na ng mga kaibigan mo. At marami din ang nangyayari. Kung hindi na-rape, pinatay. At ganon ka-dangerous ngayon ang mundo natin. So make sure kayong mga kabataan, make sure na kasama nyo palagi mga right people. At responsibilidad dito ng mga parents. Hindi mangyayari ito sa kabataan kung ang mga parents din ay nakipag-mingle sa mga right people, ang parents din nagpapadisciple, nagpapahubog. Dahil kayo ang key person sa inyong mga tahanan. Hindi nyo dapat pinaubaya mga anak nyo sa kaibigan. Hindi nyo pinaubaya mga anak nyo sa church. Baka ang church na pinasok niya ay, akala mo nagche-church. Yung pala, satanista din ang church na pinasok ng anak mo. So, ibig sabihin, kayong mga nakikinig na mga magulang dito, primary responsibility ninyo ang inyong mga anak. Kaya dito sinasabi ko to sa atin mga kapatid, dahil ito yung magsishape sa future natin. Ito yung huhubog sa ating kinabukasan. Kaya pansinin natin ngayon, choices is very important. Crucial to sa atin. Alamin mo sino kasama mo palagi. Sino kaibigan mo. Sino pinapakinggan mo.
Sinong ka-close mo? Hindi ka pwedeng may ka-close na ungodly person at may godly person. Hindi po pwede na dalawang pinapakinggan mo. Isa, sinusuway ang Diyos, binubulungan ka. Huwag kang KJ, sama ka sa amin. Pagdating sa church naman, may pinapakinggan ka din na isang leader mo. So, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Mga kapatid, kung gusto mo mapabuti ang buhay mo, stay with the right people. Stay with the right people. At yung mga tao na maaring kaibigan mo na wala sa Panginoon, influence them. Dalhin mo sila sa Lord. Don't allow yourself na ikaw ang ma-influensyahan nila. Marami ng balita ang napapahamak. At kung tingnan natin, ano ang nagiging dahilan? Nasa wrong people. Mali ang mga tao na sinamahan. Alam niyo ba mga wrong people, mga chismosa, mga reklamador, mga mapanghusga sa kapwa, mga taong nag-iimbento ng kwento, mga wrong people yan. And they need God in their lives. Kailangan nila ang Diyos sa buhay nila. At ikaw dapat ang isa sa nag-aabot. Ang nangyari, ikaw ang naabot, ikaw na-convert. Ikaw pang sumama sa kanila. At yan masaklap sa lahat. Ikaw pa na-influensyahan, ikaw na may Diyos. Kaya tandaan natin, yun ang dahilan bakit ini-encourage namin kayo, devote yourself sa Word of God kasi yan ang maging paninindigan mo sa buhay. Devote yourself in prayer. Kasi everyday, sa pakipagmingle natin sa kapwa natin, may battle yan. Labanan ng prinsipyo, pero ang prinsipyo mo base sa Word of God. Labanan ng opinion, pero ang opinion mo galing sa Word of God. Mga nakakamingle ninyo sa offices ninyo, o sa opisina ninyo, sa company ninyo, sa business ninyo, may makakausap kayong iba magsalita. Mga tao na worldly ang language nila. But if you are godly person, you can refute the ungodly ones. Why? Babad ka sa salita ng Diyos. May prinsipyo ka na galing sa salita ng Diyos. At the same time, you allow yourself na makipag-mentor ka ng someone. May magme-mentor sa iyo, and that is your leader, mga kapatid. Kaya, yun ang magsishape ng future natin. Ibig sabihin, hindi ka kayang ugain. Hindi ka kayang sirain. Why? May stability ka of your spirituality. Your spiritual life is stable. Hindi ka kayang i-brainwash ng mga worldly people. Because you always connect with the right people. Nasa right people ka palagi. Katabi mo palagi yung mga tao na meron ding pag-honor sa Diyos. Kasama mo yung mga tao na merong paggalang sa Panginoon. And sometimes hindi natin maiwasan dahil ang mundong ito may mga righteous people and wicked people. Kahit makipag-mingle ka sa mga unrighteous people or wicked people, they cannot influence you. And you are the one who influenced them. Kasi may karga ka, may salita ka ng Diyos. And that is very important, mga kapatid. Kaya importante, if nais natin magkaroon tayo ng magandang bukas sa buhay, may magandang kinabukasan sa buhay natin, stay with the right people. Ito yung maghuhubog sa future mo, mga kapatid. Di ba? Kaya mapapansin ninyo, kapag kasama mo ang mga right people, ito yung mga right people na may right vision. Di ba? Kasing tanong, Pastor, sino ba yung sasamahan ko mga right people? Mga tao na may pangitain, mga taong goal-oriented, mga taong result-oriented, mga taong seeker for God. Sila ang magpo-protect sa buhay mo. At makikita mo na kapag lumabas ka na sa mundo, you're a strong person. No one can influence you. Even the darkness cannot deceive you. Why? Puno ka na, kargado ka na ng righteousness ni God. Kargado ka na ng mga turo ng mga mentor mo. At ikaw na ngayon ang nagpe-penetrate sa darkness. At yan ang nagsishape sa future mo na kahit na magkapamilya ka at ngayon may pamilya ka na, ang pamilya mo ngayon naging liwanag sa marami.
Kapatid. Kaya tandaan natin, may effect ang mga choices natin sa buhay. Tandaan natin yon. Even in our health. Kung anong kinakain mo noon, yan ang lalabas din sa present mo. At ganun din, kung hindi ka magbabago, na disiplinahin ang sarili mo, yun ang anihin natin sa future. Kaya right people ay blessing ng Diyos yan sa atin. Kaya value those people na binigay ng Diyos sa atin. Tandaan natin mga kapatid, sila ang mga pagpapala sa buhay natin. The third, so tandaan natin, right choices shape your future. Kailangan meron kang right perspective, meron kang right people, and the third, remain in the right place. Kailangan nasa tamang lugar ka. Nasa tamang lugar ka, kapatid. Nalaala ko ang kwento ni Bishop Oriel, isang matalik niya kaibigan, nagkaroon ng lung cancer. Kasi ang mga kasama niya palagi sa work, mga naninigarilyo. Alam niya, hindi naman siya magkakasakit kasi hindi siya naninigarilyo. Yung pala, passive smoker ang dating niya. Mas malala pa. Nilalanghap mo ang usok ng sigarilyo. Siya ang nagkaroon ng lung cancer. Why? Ang lesson, nasa right place ba siya? Hindi. Nasa wrong place siya. Wrong place, mga taong may mga vices. Diba? So, papatayin ka talaga sa wrong place. No? Mali ang lugar na kung saan andoon ang mga wrong people. No? Hindi niya inasahan, siya ang nadali. Siya pa ang namatay. So, mapapansin natin mga kapatid, always in the right place. Alam niyo ba kung saan yung right place? Mark 1:35. Gayahin natin to. Si Jesus nag-start sa right place. Mark chapter 1, verse 35. Anong sabi sa Mark chapter 1, verse 35? Itong huhubog sa ating bukas. In the early morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went away to a sick-loaded place and was praying there. This is the right place of Jesus. Bakit kaya si Jesus successful siya? Maraming nabago buhay, maraming gumaling sa sakit, maraming himala siyang ginawa. Every day may nangyayari. Alam niyo ba may sick-loaded place si Christ na siya lang at ang Father? And early in the morning, may morning prayer si Christ. At yan ang ginagawa natin. Early morning, it's either 4 o'clock or 5 o'clock in the morning, and it was still dark. Jesus got up, left the house, went away to a sick-loaded place. Diba? Ibig sabihin, kailangan meron tayong tinatawag holy place, a place of our altar. So wala yan sa liit o laki ng bahay. Kung tulog pa ang mga kasama mo sa bahay, maganda. Gumigising ka na ng 4 or 5. Maring diyan ka sa bed mo, that is your sick-loaded place, and that is the right place for you. Diyan ka humuhugot ng lakas sa Diyos. Diyan ka umiiyak. Diyan mo nilalabas lahat ng damdamin mo sa Lord. In the right place. And pagliwanag na ng araw, malakas ka na. Hindi nila alam, kumuha ka ng lakas sa right place. And the right place is your altar. At yan ang magsishape sa future mo. Kaya mong sagupain ang mga pagsubok sa buhay. Kaya mong harapin ang mga struggle, ang mga masasabi mong battle sa buhay mo. Why? You start in your right place. At si Jesus, maaga pa, umalis na siya at pumunta sa sick-loaded place. Ikaw naman, huwag ka namang umalis sa bahay at pumunta ka sa puno ng saging. Diba? Sa loob ka lang ng bahay nyo, tulog sila at doon ka mag-pray. That is your right time and right place para sa Panginoon. Hindi yung tanghali ka na nagising at pagkatapos hindi ka na nakipag-ugnayan sa Lord at marami ng mga toxic kang nakasagupa sa buhay. At yan minsan, dyan tayo nasisira. So tandaan natin, mga kapatid,
dapat may tamang lugar ka na diyan ka humuhugot ng lakas sa Lord. Like what I said, kahit saan ka, walang kwarto ang bahay ninyo, antayin mo na tulog lahat, then start to pray with God. Early in the morning, ikaw pa lang dapat ang nagising. Di ba? Lalo na kung may kwarto ka. No? Commune with God. That is your right place. Ano pa mga right place natin? Ang right place natin is our gospel community. Your cell group is your right place. Yan ang tamang lugar na nakipag-intermingle ka sa mga tao, nakipag-interaction ka sa mga tao. Ibig sabihin, sila yung mga tao na ililid ka sa right path, right journey ng buhay. So, ang mga right place natin is not only our place of prayer, ang place ng community natin. Kaya palagi nyo naririnig dito, your cell group. We need community group. Di ba? Ang mga manginginom ng alak, may community group sila. Ang mga chismoso, may community chat group sila. Di ba? Ibig sabihin, may kanya-kanyang grupo ang kapwa tao natin nakasama. Pero ang isa sa i-treasure natin, we have the community cell group ng pinag-usapan patungkol sa Diyos. Pinag-usapan patungkol sa paghubog ng buhay ng tao. Pinag-usapan ang tamang pamumuhay. At ang pinakabida dyan sa ating community cell ay ang ating Panginoong Jesus. That is the right place. Ang right place natin, our simbahay every Sunday. We listen, we commune with God, and at the same time, we meditate the Word of God. Together, we worship God through singing. This is the right place, mga kapatid. Ibig sabihin, kung saan ang Diyos ay itinaas, that is the right place. Your prayer place or altar, community group, si God ang pinag-usapan. Sa simbahay, ang Diyos pinag-usapan. Ang right place is our training process. Diyan ka huhubugin. Ang right place natin is our fireplace. That is why we have our what? Our conferences, may mga seminars tayo, may mga mentoring tayo. Doon ka kumukuha ng wisdom sa mga top head natin, mga kapatid. And that is our fireplace. At kung ano ka ngayon, you're strong spiritually, at the same time, you can identify what is right and what is wrong. Hinubog ka, inayos ka, and now, you are now useful, not only useful, but fruitful. Why? You embrace the right place. At ang right place na yan, ulitin ko, conference. Fireplace natin yon. Mentoring. Kinokorek tayo doon, ginaguide tayo. Inaalam ang ating journey. Yun ang right place natin. Ang right place natin, yung ating cell group. Ito yung mga blessings sa buhay natin. That is why ito yung magsishape sa future natin at yun ang iiwan natin sa ating next generation. Yun ang legacy na maibigay natin sa next generation. Di ba masaklap na umiikot ang buhay ng isang tao, ang mga wrong place, ano yun? Sugalan. Sugalan sa online o mapa face-to-face. Di po ba? Sabungan. Mga wrong place yan. Nightclub, wrong place po yan. Di po ba? At kapag may wrong place, may wrong people. Mga kapatid. So stay put sa mga right place. At simulan mo na mag-build ng right place sa bahay ninyo. Na you and God alone, nag-uusap kayo. That's the perfect place, mga kapatid. Kaya magtatakang iba, bakit sa dami ng mga pagsubok sa buhay, itong tao na to matatag, matibay. Kasi binibuild niya ang right place niya para sa Lord. Yan ang nangyari kay David. Kung bakit siya ay sa kabila ng mga kritik sa kanya, sa kabila na maraming nagbabanta sa buhay niya, sa kabila na may struggle siya personal sa buhay niya, a man after God's own heart pa rin siya. Why? Nakipag-commune si David sa Lord.
Binabalyo na yung right place sa buhay niya. Even Jesus Christ. Kaya siya successful sa ministry for the whole day. Bago niya gawin ang isang bagay, kinakausap niya ang Ama sa langit. So, importante ito, mga kapatid, ito magsishape sa future natin at yung mga anak mo, matuturuan mo sila na kung anong ginagawa mo na tama, gagayahin ng mga anak mo. Kaya importante na sa atin mag-start. Mga parents, mga kabataan na kayo'y nasa prime age. Kumbaga, nasa top na kayo at nagle-level up kayo, kung ano kayo ngayon, lalo nyong i-value ito. Ang right place, nandyan ang mga right people. Kaya naway ngayong umaga nakita nyong kahalagahan nito. Nasa atin pa rin ang choices. Pero sa ating mga right choices, ito magsishape sa ating future. So para manatili ka sa right choices, dapat may right perspective, may right people, and may right place. Then pati ang pamilya mo, hindi ka matatakot sa kanilang kinabukasan. Kasi ikaw na tatay o nanay, ginagawa mo to na pwedeng gayahin na yung mga anak. Biro mo, pagising ng anak mo, nakita ka ng anak mo, lumuluhod, kausap si Lord. Susundan ka ng anak mo. Biro mo, nagtumataas ang kamay mo pag nag-praise and worship sa simbahay, pati anak mo sinasabayan ka. Ibig sabihin, nagbibuild ka ngayon ng legacy sa iyong anak. At nakita ng anak mo na makasama mo mga tao matitino. Kita niyo mga kapatid? At nakita ng anak mo na you have the right perspective. Nagpapadisciple ka. Kaya mga bata nakatingin sila sa mga magulang nila. Kaya mahalaga mga kapatid ang mga choices natin sa buhay. Ang wrong place kasi, Sunday ngayon, nandoon ka sa outing at hindi ka nagsimbahay. Ang right place is our simbahay. Sa ating pagtatapos, your life today is the result of the choices you made in the past. The choices you make in life will either build you or destroy you. So tandaan natin yon. Sa bawat pagpili mo, it's either you build yourself or you destroy yourself. At wala kang sisisihin dyan. Kaya, ano ka ngayon, resulta yan ng nakaraan mo. Are you a successful person? Or are you a defeated person? Tandaan natin, that is your choice yesterday. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, we will celebrate our communion because of the Lord Jesus Christ. Ginaguide niya tayo sa mga tamang choices. Sige po, ihanda po natin ang ating mga tinapay sa ating mga tahanan at ganon din ang ating mga alak sa ating mga tahanan. Dahil kay Jesus Christ, binuo niya tayo. Dahil kay Jesus Christ, hinatid niya tayo sa tamang pagpili. At dahil sa Kanya, we have the right choices in life. We have the right perspective, we mingle with the right people, and we remain in the right place. It's all about Jesus Christ, na binago niya tayo, kaya lahat ng mga pagpili natin sa buhay ay naging tama. So ihanda natin ang ating mga tinapay, mga kapatid. Hawakan po natin ang ating mga tinapay, at ganun din, ihanda natin ang ating mga alak. Sige po. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y ipagkanulo, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at uminom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito.
Praise God. Damhin natin ang mga awiting ito. Dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Christ is my reward and all my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation, and His hope will never fail. Heaven is our home. Yes, Lord. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Let's declare. Come on, church. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Come on. Christ is enough for me. Christ
Let's pray. Salamat o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa aming mga choices, inaayos mo kami. Nagkakamali kami o Diyos sa aming mga choices before. But because we have Christ in our life, siya ang nagdadala sa amin sa mga tamang choices sa buhay ngayon. I pray, Lord God, sa lahat ng mga kasama namin ngayon dito, mga magulang, mga kapatid, mga kabataan na kasama namin sa online simbahay. We need guidance from our leader, from our pastors. Makinig kami sa kanila upang turuan kami ng mga right choices in life. At nakita namin, Panginoon, kung ano man ang aming mga pagpapasya sa mga decision making, sa mga choices namin, sa amin din ang balik nito. Sa amin din ang epekto nito. And we really praise God, O Lord, sa mga nagpapadisciple. Now they are enjoying living with God dito sa lupa. Because of their obedience, pinagpapala mo sila dahil sa kanilang pagsunod sa tamang pagpili ng buhay. Sa kanilang journey ngayon, O Lord, ini-enjoy nila ang buhay ng may pagsunod. Isang buhay na may tamang choices at pinagpapala mo sila, O Diyos. Sa mga kaibigan, sa paglilingkod, at sa kanilang mga buhay, pamilya. Lord God, bless all of us today na sa lahat naming mga balak sa buhay, galing ito lahat sa iyo. Sa lahat ng mga decision making namin. I pray blessing to all of us. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.